ginagawa nyo ng saktan. Ano pong dahilan nun, Mang Wala, Franklin? hindi totoo po yun, ma'am. Kalokohan yung bintang niyo sa akin. Ako, alam mo, ganito po kasi ang nangyari niyan. Opo. Si Vina po kasi, tuwing pag sinasaktan po siya, tumatakbo sa akin. Ano po ang Kasama niya kinukwento sa inyo? Ang kinikwento ni Vina, sinaktan siya ng asawa niya dahil... Ano daw pong klaseng pananakit ang ginawa? Ganito ang ginagawa, di naglalasing siya. Aha. Pagkatapos niya maglasing, nagbibintingan si Bina. Yung pera na kinita niya, hindi daw inaano ni Bina. Sinasabi niya sa ni Bina, bakit hindi nahalapan niya ba siya ng kinikita niya? Magkano ba Ang pinalaman tanong ni po, Vina na- Aling Nieves, Magkano ang pinalaman sabi ni Vina? naman ni Ito yung Kuya sinasabi ko. Franklin, nagsusugal si Ate Vina. Eh sila lang naman po ang kasama Oo. nila magsugal eh. Ah, sila din! Oo, sila din Sugal! Oo, Uy. di ba? Ibig Minsan sabihin, ka nga sa pang gabi sugal ako nagdadrive, inaano- magsusugal ako? Alam mo, wag ka na magsisinungaling. Hindi na ako natutulog. Kasi nakikita ko yung ginagawa mo. Kasi po ako lang nagmamalasakit kay Bina kasi wala ho talaga Oo. siya Wala. kamag-anak. Wala nga daw po talaga. Minsan nga ho, yung sidecar ko na pinagtitindahan ko ng aking paninda, andun sila natutulog. Kamusta naman po yung trato ng mga magulang ni Franklin? Maayos naman po. Oo. Kung bakit na lang po dumating sa pagkakataon na nagbugbugan sila. Ano yung nakita niyong eksaktong bugbugan na yun? Ito pong huli na to, nakita ko yun sa harapan po ng bahay namin. Oho. Eh, sinakal niya yung asawa niya, si Bina. Aha. Sinakay ni Franklin. Palabo yung mga bintang niyo sa akin. Oo. Hindi totoo yan. Sinakal po Sinasabi ninyo. ko. Bakit niyo sinakal? Hindi totoo yun, ma'am. Inaladkad niya Oh, po sa ano bahay yun? nila. Nagsisinungaling yung mga mata nila na nakakita? Mismo sa harapan ng bahay namin, Madali ginawa ang yun. kwento eh. Bakit babae kayo? Madali So, na bukod pagganun sa kayo eh. sinakal, anong Dinala ginawa? niya po sa bahay nila. Kinaladkad. Inaladkad si Bina. Tinakbayan ko. Dahil Hindi. ayoko ng skandalo. Nakikita kita. Di hawak-hawak po yung leg Okay, niya. napag-alaman po namin, totoo po ba, Aling Nieves, Totoo na duguan si Ate Vina? Oo, kasi pasa-pasa po ang mukha nun eh. Okay. Pero nakita po ninyo na parang sumusuka ng dugo? Opo. Nakita po namin kasi pumunta po sa bahay eh. Kumari pa naman kita. So ano po ba talaga ang nangyari? Bakit po nasaktan ninyo noon, Kuya Franklin? Yun na nga po, ma'am. Yung hindi niya nirespeto yung magulang ko. Siya lang nga itong lalaki, nung kinumpronta ko lang, tulong-tulong na naman kayo sa akin, mag-aama. Ganon, harap-harapan kami. Gusto ko mag-usap. Pero sino po ang nauna? Nang babae po muna ba kayo? O nang lalaki siya? Aminin ko, ma'am, nauna ako, pero sa ginagagawa niya na rin. Aminin ko yan, totoo yun, totoo yun. Kasi nga sinasabi po ninyo, may pagkukulang si Vina kaya nagawa niyong mambabae. Kaya nga sinabi ko, ma'am, ang asawa niya yung barahak, ang pamilya niya yung kasugal niya. Wala nang time sa amin eh. Ano pong pinakagrabing nagawa ninyo? Dahil sa init ng ulo ninyo at dahil sa nasaktan kayo, di nyo na alam. Ano yung pinakamabigat na nagawa po ninyo kay Vina? Yung sinuntok ko talaga sa mukha, na totoo yan. Hindi ko na kaya talaga. Aminin ko yan, sinuntok ko. So, kaya ba nung sinaktan mo si Vina, nangyari ba yon na parang may insidente na pag-alaman ko na nandun ang nanay at tatay mo, anong nangyari doon? Hinawakan nila sino? Ikaw o si Vina? Hinawakan, di susunod pa sa akin, ayoko na nga ng gulo, aalis na ako. Oho. Pupunta na ako sa Pasig. Humahabol pa eh. Tapos sabihin niya, pinagtulungan namin siya. Tulong yan ng nanay at tatay ko para wag na sumunod. Mag-iiskandalo na naman sa labas, mami. Ang daming tao. So, hindi totoong pati ang nanay mo Hindi nagalit kay hindi gagawin ng Vina mga magulang ko sa kanya yan. at nasaktan siya, Ang hindi naman po. liit-liit. Okay. Tatlo kami. So mamaya Pagtutulungan po, namin siya. sige, aalamin natin yan mula kay Vina. Pero unahin ko lang si Attorney Acosta. Attorney, sa nangyari pong ito na sinasabi ni Franklin na umamin daw kasi si Ate Vina na siya ay may lalaki at siya naman din inaamin niya na siya ay may babae. Naku, nakakalungkot isipin, parang hindi na napaka-healthy ng kanilang relasyon kasi umaabot na sa puntong grabe na ang sakitan nila na ganito. Unahin po natin yung nangyaring sinasabing di umano, hinawakan ng nanay at tatay para awatin si Vina dun sa nangyaring pag-aaway, pero ang base sa kwento ay ng kabilang panig ay lumalabas pinagtulungan si Vina. Dapat nating tandaan siya amin, lalong higit sa kalagayan ni Franklin. At alam naman daw niya pala yung batas eh. So, ina-assume kong alam niya yung Republic Act 9262 na bawal manakit
ang lalaki bawal manakit sa sino mang kinakasama niyang babae o maging ang kanyang asawang legal. So kung inamin man nung kanyang asawa na nanlalaki siya sa harap niya, hindi pa rin makatwiran na gawin mo yon, Franklin, yung pananakit na yon. At kung halimbawa mapatunayan na yung pananakit na yon ay kasabwat mo pa ang iyong mga magulang, ay maging ang iyong mga magulang ay maring masangkot din sa paglabag ng Republic Act 9262. Ang parusa po ba niyan Pag ay... napatunayan po ito tiyang amin na Oo. katulad ng pambubugbog na yon, nagresulta sa serious physical injuries. Kapag napatunayan po yan sa hukuman, yan po ay mayroong pagkakulong na mula 6 na taon isang araw hanggang 12 taon. Kahit po Pagkabilang. sinasabi ni Kuya Franklin na nagdilim lang ang kanyang paningin dahil sa nalaman niya na talagang may lalaki at inamin ni Ate Vina na may lalaki siya. Ay hindi po depensa yon tiyang amin. So, ibig sabihin, attorney, kung sakaling may masamang mangyari kay Vina, ay pwedeng kayo po ang masisi. Ang Franklin, abogado na po ang nagsabi, hindi po sapat na dahilan na ang idepensa po ay sabihin na kasi nagdilim ang paningin ninyo, kayo din po ay may naging pagkukulang, may babae po kayo. So ang tanong, ano naman kaya ang masasabi niya sa mga nangyayari sa buhay ng anak at manugang niya? Narito po ang nanay ni Kuya Franklin na sinasabi mong hindi ginalang at nirespeto ni Ate Vina. Narito po si Catalina Emas. Pasok! Nay, magandang araw po sa inyo. Kamusta po ang pakikitungo naman sa inyo ni Vina nung pong bago sila ni Franklin? Mahirap talaga ang ugali ni Bina, hindi ko maintindihan din eh. Opo, paano pong mahirap? Hindi mo rin siya mapayuhan kasi lumalaban, magpinayuhan mo. Bakit ako ang pinagsasabihan mo, hindi yung anak mo? Ganun agad. Paano pong nangyari ngayon, si Franklin, parang naging mabigat po yata ang kanyang kamay kay Vina naman? Siya siguro, mayroon siyang ginagawang mali. Opo. Kaya siya binubugbog ng asawa niya. Balikan lang po natin yung insidente na nangyari po na nag-away silang dalawa ni Franklin at nandun po kayo, umawat kayo? Inawat namin yun. Oho. Kasi kawawa niya, masasaktan siya na lalo kung hindi namin awatin. Susugod pa siya doon. Inawat na nga namin, hinawakan. Nay, diretsahang tanong po, hindi po ninyo nagawang saktan si Vina? Hindi naman kami nananakit doon. Opo. Kay alam namin ang ngayong panahon na bawal magbugbog. Oho. Ako napakabait kong tao, hindi ako salbahe sa mga anak. Pero siya, sobra kasalbahe. Tapos kinakampihan pa sa Nyepes na ganito ganon. Nagsusumbong kasi sa akin eh. Nako, Nyepes, ang sumbong, walang ano yun. Alam mo, Ate Tanay, kung Magsusumbong siya lumagay man sa akin. So ngayon, mga kasawsawan, sino kaya sa palagay ninyo aba ang nagsasabi ng katotohanan, Hans? Ang nabugbog o ang nambubugbog? Oo nga, Chang, mukhang mahirap ha. Kasi ako, napansin ko, walang inaamin bukod sa isang beses nga daw na pananakit. Itong si Kuya Franklin at mismong nanay at tatay niya nagsasabi nga, hindi, isang beses nga lang din nga naman daw itong nangyari. Pero ayon naman sa puti, abay madalas. Simula pa nung mga 2 years ago o mga 2 years pa lamang sila at 2 pa lamang ang anak. Abay parang mahirap nga mag-decide. Tingnan natin kung kayo ay nakagawa ng desisyon, mga sausawerot. Sausawera, tayo ay magboto, Hans. Pula ba kayo o puti? Go! Abat siyang kapansin-pansin na medyo mas maraming naniniwala doon sa kapitbahay na nagsasabing oo, madalas na nasasaktan ni Franklin ang kanyang kinakasamang si Vina. Yan ang resulta ng ating boto, Hans. Narinig naman po natin na sinabi ni Kuya Franklin na di umano, inamin naman daw ni Vina na siya ay may lalaki. Pero ang sabi ng taong ito, tinutulungan lang daw niya si Vina dahil sa awa nito sa kanya at sa mga anak niya. Ang tanong, bakit ikaw ang tumutulong sa mga bata?
May relasyon nga ba kayo ni Vina? Narito po si Dante Empleo. Pasok! Sandali lang, Ma'am Franklin, sandali lang. Dante, diretsa ang tanong. May relasyon ba kayo nung Vina? Wala po. Wala. Bakit mo siya tinutulungan? Eh, naawa ko dahil kapabayaan yan eh. Katawan ng asawa ko, kabalit! Anong dahil ba't mo tinutulungan? Kapabayaan mo nga kasi. Lalaki ako! Naawa Ayan, nga lalaki lang ka ba pala. talaga si Dante pero baka naman meron talaga silang relasyon ni Ate Vina. Alam kong gusto niyong malaman ang sagot dyan, kaya tutok lang at magbabalik ang Face to Face. Si Vina daw, natutulog sa kanila. Tapos, narinig daw niya na umaangungol dun sa isang kwarto na yun. Facebook sausawa na mga kapatid. Ian Baya Lumaktod. Ang ganda talaga ng F2F. Bilib talaga ako kay Kapitana kasi handa niyang harapin ang kahit anong kaso. At tayo mga Pilipino ay may malaking pasasalamat sa programang ito kasi natutulungan at naipababalik ang mga nasirang relasyon. Maganda rin ang mga payo dito at nakakakuha tayo ng magandang asal. Kaya F2F, go, 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 and more power! Huwag mong talikuran, harapin mo, face to face! Don't go away, magbabalik ang Face to Face dito sa TV5. Ako na lang sana. Ayaw ko siyang nakikitang nahihirapan.